Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para ilaganap sa lahat ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa Kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan. Sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuo sa tubig at ipinaninom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito? Sumagot si Aaron. Huwag ka na magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos, na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng ginagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin,
ay siya kong bubarayin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay nagugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanila sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Egipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya niyang Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa panon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapisayahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayo mga aning una. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad na Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang tao na nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamagitan ng mga talinhaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sanlibutan."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Itong mga nakaraang araw, lagi tayong nagninilay ng mga talinhaga ni Jesus. At ngayon na naman, panibagong talinhaga ang ibinigay sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon patungkol sa paghahari ng Diyos. Kinumpara niya ito sa butil ng mustasa na pinakamaliit sa lahat ng binhi ayon sa banal na kasulatan. Pero itong maliit na binhi na ito, pinakamaliit, ay siya namang nagiging pinakamalaking gulay. Gaano kalaki? Ito'y parang punong kahoy. Pwedeng gumawa ng pugad yung mga ibon sa sanga nito. Ibig sabihin talagang malaki. Ganito ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos nagsisimula sa maliit. Dahan-dahan nating ipinupunla ang binhi ng kaharian ng Diyos sa mga komunidad natin. Ito'y dahan-dahang lumalaki. Kaya kailangan ng pagtsatsaga, kailangan ng pagsasakripisyo. Ganon talaga ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa mga komunidad natin. Magpapatotoo tayo araw-araw. Yung witnessing natin ng ating pananampalataya, yon ang magbibigay daan para unti-unti yung paghahari ng Diyos ay lumago, lalo na sa mga komunidad natin. Doon natin pinupunla yung binhi ng kaharian ng Diyos. Una sa pamilya natin, pangalawa sa kapitbahayan natin, at sa buong komunidad. At ang sabi nga, kahit meron lang isa o dalawa na pamilya na tapat na nagsasabuhay ng pananampalataya, yon ang magiging daan para kinalaunan yung kapitbahayan at ang buong komunidad ay pagharian ng Diyos. Yung ating witnessing, nakakahawa yon. Kaya ng ating tungkulin araw-araw, manghawa tayo ng kabanalan. Hawahan natin yung kapitbahay natin ng katapatan at paglilingkod sa Diyos. Tsatsagain natin. Kaya nagsisimula tayo sa maliit hanggang ito ay lumaki ng lumaki. Madalas tayong matukso na gumawa ng mga malalaking proyekto. Kala natin, mapapalaganap natin ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng malakihang proyekto. Pero hindi. Nagsisimulang lumago, tumubo ang kaharian ng Diyos sa simple at tahimik nating sa maliit na paraan nating pagpapatotoo ng ating pananampalataya. Kung araw-araw nakikita sa atin ang modelo at pagsasabuhay ng pananampalataya, mahawahan natin unti-unti yung ibang tao. Ganon natin pinapalaganap ang kaharian ng Diyos. Ganon din kami mga pare, natutokso kami na halimbawa gusto naming mag-recruit ng mga magpapare. Kaya minsan nag-iisip kami ng mga malakihang proyekto, vocation campaign, at minsan big event. Pero yung pagpopromote ng bokasyon sa pagpapare, nangyayari araw-araw sa pamagitan ng pagpapatotoo namin na mga pare. Sa pamagitan ng aming halimbawa ng pagpapakabanal at paglilingkod, sigurado merong mga maaakit na mga kabataan. Hindi naman natin maaakit yung mga kabataan sa pamagitan ng mga bonggang mga proyekto. Ang pagpapare naakit sa pagpapare sa pamagitan ng mga halimbawa ng mga pare.
Kahit ako, paano nagsimula ang bokasyon ko? Dahil sa mga pare na nakilala ko at sa inspirasyon ng kanilang halimbawa. Paano sila maglingkod, yung buhay panalangin nila, yung kanilang kabanalan, yon ang umakit sa akin para magpari rin. Kaya sa mga maliliit na paraan, gusto natin yung mga pamilya sa parokya natin ay maakit sa simbahan. Yung mga pamilya na naririto na sa simbahan, magpatotoo kayo doon sa inyong kapitbahayan. Maging mabuting halimbawa kayo ng pagiging mabuting katolikong Kristiyano. Unti-unti, maaakit ninyo yung inyong mga kapitbahay. Paano sila maakit magsimba, lalo na yung mga hindi nagsisimba? Hindi lang sa pamagitan ng pagsesermon sa kanila, oy, magsimba naman kayo. Mga Katoliko kayo, makasalanan kayo, hindi kayo nagsisimba. Hindi ganon natin sila aakitin. Maakit natin sila sa halimbawa ng buhay natin. Yung iyong kabutihang loob sa kanila, yung pakikipagkaibigan mo sa kanila, yung nakikita nila sa atin, yung saya ng pagiging mabuting katolikong Kristiyano. Hindi ka nakikisama sa mga masasamang gawain. Kaya doon sila maaakit yung patotoo natin. Kung yung pamilya ninyo sabay-sabay lagi nagsisimba, maakit nyo yung ibang pamilya na magsimba rin ng sabay-sabay. Kaya nga yung example natin, kahit sa maliit na paraan, kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, ay maaring maging simula ng paglaganap ng kaharian ng Diyos. Yun din ang ibig sabihin ng lebadura. Yung lebadura, yung pampaalsa sa tinapay. Yung, alam natin, yung tinapay, para umalsa, hinahaluan ng pampaalsa, yung lebadura, yung yeast. Konti lang ilalagay mo sa harina, pero biglang aalsa kahit konti lang yung nilagay mo. Ganon din, sabi ko nga, kahit isa o dalawa na merong modelong Kristiyanong pamilya sa kapitbahayan, sapat na. Kahit isa lang yung pare sa parokya, kung siya naman ay nagbibigay ng inspirasyon, pwede siyang makaakit na mga magpapare. At sa iba't ibang paraan pa. Kaya nga, tungkulin natin na manghawa ng kabanalan. Tungkulin nating isabuhay natin yung ating pananampalataya para maraming maakit. Magsimula tayo sa mga maliliit na paraan. Basta ginagawa natin ito araw-araw, marami tayong maaakit upang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hilingin natin ang panalangin ni San Ignacio de Loyola. Siya rin nagsimula sa munting paraan, pero ngayon ang dami ng Heswita sa buong mundo. Marami ng mga universidad na itinatag ang mga Heswita. Nangunguna sila sa mga misyon. Yung Santo Papa natin ngayon, Pope Francis, Heswita. No, kaya nagsimula lang kay San Ignacio na isang hamak na Katoliko. No? Dati hindi pa nga pala simba. Pero nung siya'y na-convert, nang hawa siya ng kanyang conversion, ng kanyang kabanalan sa maraming tao. At ngayon, lumago na ng lumago. Magsimula tayo sa maliit hanggang ito'y basbasa ng Panginoon. At isang araw makikita natin yung maliit na sinimulan natin, lumago na, lumaki na, at naging dakila.
Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Ating itutugon, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat na nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawala na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa, naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid natin na pinangakuan natin ng panalangin. Itaas din natin sa Diyos ang mga intensyon ng mga nagpapamisa nating kapatid, lalo na ang mga intensyon para sa mga may sakit at mga pumanaw nating mahal sa buhay. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, palaguin mo ang mga mumunting ginagawa namin upang ipalaganap ang iyong kaharian. Basbasan mo ang bawat pagpapatotoo na aming ipinapahayag sa aming kapwa. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay nihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Ignacio de Loyola, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit ako buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.